Ang Pilipinas ay malapit na patungo sa mas magandang kinabukasan dahil ang bansa natin ay masusing nagpaplano na sa makabagong proyekto na mag-uugnay sa mga komunidad, magpapalakas sa ating ekonomiya at magpapabago sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sa nakalipas na dekada ay tila hindi sapat ang pagbibigay ng pansin sa kahalagahan ng infrastruktura sa ekonomiya. Ngunit ngayon ay makikita na natin ang sunod-sunod na malalaki at world-class na mga proyekto sa ating bansa. Kaya naman base sa mga proyektong ito ay ang taong 2029 na ang pinakahihintay ng may kasamang pag-asa at excitement dahil sa mga makabuluhang proyekto na matatapos at magbubukas sa taong iyon. At ang layunin na maging isang $1 trillion na ekonomiya na ang bansang Pilipinas. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin ang mga dahilan kung bakit natin masasabi na ang taong 2029 ay ang panahon ng bansang Pilipinas. Number 1. Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway ay inaasahang magbubukas sa taong 2029 bilang pinakaunang underground railway system ng Pilipinas. Ito ay may habang 36 kilometers na mayroong 15 stations at nagsimula ang construction nito noong June 12, 2022 gamit ang unang tunnel boring machine. Nagsimula ang construction sa mga istasyon ng Ortigas at Shaw Boulevard noong October 2022, habang ang mga istasyon naman ng Katipunan at Anonas ay nagsimula naman noong February 2023. Ang Metro Manila Subway ay nagiging pang-apat na malakas na rail line sa bansa matapos ang LRT Line 2, MRT Line 7, North-South Commuter Railway at ang unang fully underground rail line. Ang disenyo nito ay para sa mga tren na may bilis na hanggang 80 km per hour at mayroon itong inner diameter na halos 5.2 meters at outer diameter na halos 5.6 meters. Dahil mayroong posibilidad ng pagkakaroon ng 7.2 magnitude na lindol na maaaring kasing lakas ng magnitude 7.6 sa Marikina Valley Fault System, ang subway ay idinisenyo upang makayanan ang isang magnitude 8 na lindol. Nasiguro rin na ang underground system na ito ay magiging flood-proof at magkakaroon din ito ng elevated entrances para maiwasan ang pagbaha, earthquake detection at isang train stop system na katulad sa Tokyo Subway. Ang mga istasyon naman ay dinisenyo upang mag-accommodate ng hanggang 1.5 million na pasahero kada araw at magtatampok ng full-height platform screen doors. Ang Metro Manila Subway ay gagamit ng Sustina Electric Multiple Units na gawang Sumitomo Corporation at Japan Transport Engineering Company. Noong December 21, 2020, ang DOTR ay nag-finalize ng isang order para sa 240 rail cars na maaaring i-arrange sa 38 car train sets. Kapag ito ay nagbukas sa 2029, mapapasali ang Pilipinas sa mga Asian countries, pati na rin sa buong mundo na mayroong underground railway system. Number 2. New Manila International Airport. Kabilang din sa mga inaasahang magbubukas sa taong 2029 ay ang isa sa pinakamalaking airport sa Asia, ang New Manila International Airport sa probinsya ng Bulacan na ipinanukalang gawin ng San Miguel Corporation. Ang paliparan ay itatayo sa 2,500 hektaryang coastal property bilang bahagi ng isang inaasahang 12,000 hektaryang township na nagtatampok ng mga residential zone, government center, seaport, at isang industrial zone. Ang 736 billion pesos na halaga ng proyekto ay kinakapalooban ng passenger terminal building na may mga airside at landside facility, pati na rin ang airport toll road at railway. Nagsimula ang groundbreaking noong October 4, 2020 at ang aktual na construction ng unang yugto ay nagsimula noong March 8, 2022. Ang Dutch dredging firm na Royal Boskalis Westminster ay napili para sa development ng humigit kumulang 1,700 hektaryang lupa para sa bagong paliparan at inaasahang matatapos ang land development sa dulo ng taong 2024. Sa ngayon, mahigit 75% na ng land development ang natapos
At ang construction ng mga runway at terminal building ay inaasahang magsisimula sa susunod na taon. Napili naman ng San Miguel Corporation ang tatlong international companies na Group ADP Engineering, Minehart Group at Jacobs Engineering Group upang idisenyo at itayo ang New Manila International Airport. Ang mga kumpanya ring ito ay ang nasa likod ng pagbuo ng Singapore Changi Airport, Hartsfield-Jackson Airport, at Charles de Gaulle Airport. Ang paliparan ay magkakaroon ng hindi bababa sa 4 na runway na maaaring palawakin hanggang sa 6 at magkakaroon ito ng kapasidad na aabot sa 200 million na pasahero kada taon. Inaasahan ang partial operability nito sa taong 2028 at ang full operability naman ito sa taong 2029 na kayang-kayang makipagsabayan sa mga bigating airports sa Asia gaya ng Singapore Changi Airport, Dubai International Airport at Beijing Daxing Airport. Number 3, Bataan Cavite Interlink Bridge. Nakatakda na rin ang pagsisimula ng konstruksyon ng isa pang malaking proyekto sa susunod na taon. Ito ay ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Sinisikap naman ng DPWH o Department of Public Works and Highways na simulan ang pagpapatayo ng tulay sa unang quarter ng 2024. Ang tulay ay may habang 32.15 kilometers at may 4 na lanes na mag-uugnay sa bayan ng Mariveles sa Bataan at bayan ng Naik sa Cavite. Kaya nitong paikliin ang oras ng paglalakbay mula 5 oras hanggang 45 minutes na lamang. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang proyektong ito noong 2020 na may budget na 175.5 billion pesos at inaasahang tatagal ito ng 6 na taon. Noong Marso nitong taon, sinabi ng DPWH na ang detalyadong disenyo ng engineering ng proyektong ito ay 70% ng kumpleto. Ang disenyo ng BCIB ay binubuo ng 2 cable-stayed bridges na may pangunahing span na 900 meters para sa South Channel Bridge at 400 meters naman para sa North Channel Bridge. Kasama rin dito ang 24 kilometers na marine at land viaduct at 5 kilometers ng approach roads. Pati na rin ang mga access ramp para i-connect ang Corregidor Island sa Bataan at Cavite. Kapag natapos na ang BCIB, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Number 4, North-South Commuter Railway. Ang North-South Commuter Railway o NSCR ay isang proyekto ng railway na mag-uugnay sa New Clark City hanggang Calamba, Laguna. Ito ay may habang 147 kilometers ng mga riles ng tren na maglalakbay sa Central Luzon, National Capital Region at Calabarzon. Inaasahan na magkakaroon ito ng buong operasyon pagsapit ng taong 2029. Inaasahan din na maglilingkod ito sa mahigit 1 milyong pasahero araw-araw at babawasan ang oras ng biyahe mula 4 na oras hanggang sa wala pang 2 oras. Ang proyektong ito ay pinondohan mula sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na may kabuuang gastos ng humigit kumulang 873 billion pesos. Ito ay itinuturing na pinakamahal na proyekto sa transportasyon ng tren sa kasaysayan ng Pilipinas. May 3 bahagi ang NSCR. Ito ay ang PNR Clark 1, PNR Clark 2 at PNR Calamba. Ang PNR Clark 1 ay aabot ng 38 kilometers mula Tutuban sa Maynila hanggang Malolos, Bulacan. Ito ang pinakamaagang nasimulan ng konstruksyon na nagsimula pa noong February 2019 kasama ang 8-car train sets na handa na para sa operasyon. Ang PNR Clark 2 ay aabot ng 53 kilometers mula Malolos, Bulacan hanggang Clark, Pampanga. At pagkatapos ng 16 na buwang pagkaantala ay sinimulan na nito ang konstruksyon noong September 2022 na may progress rate na 33% noong December 2022. Bahagi ng phase na ito ang tinatawag ng DOTR na unang airport express train sa bansa na dadaan sa 2 kilometrong box tunnel patungo sa Clark International Airport. Ang PNR Calamba naman ay aabot ng 56 kilometers mula Solis sa Maynila hanggang Calamba, Laguna.
Ang phase na ito ay may kapasidad na aabot sa 550,000 na pasahero kapag ito ay ganap ng gumana. Ang mga proyekto ng tren na ito ay tiyak na magbibigay ng mas mabilis at mas maaasahang paglalakbay para sa mga pasahero at magbubukas ito ng mga bagong oportunidad para sa pag-unlad ng ating bansa. Kapag natapos na ang buong proyekto, ito ang magiging pinakamahabang linya ng tren sa bansa at siguradong magiging malaking bentahe ito sa transportasyon na inaasahang magdudulot ng positibong epekto sa ating ekonomiya. Ayon naman sa mga ekonomista, aabot daw sa $1 trillion ang gross domestic product ng Pilipinas pagsapit ng taong 2029. Noong 2022, ang ekonomiya ng Pilipinas ay mabilis na lumago sa rate na 7.6% at ito ang pinakamabilis na paglago ng ekonomiya na naitala ng Pilipinas simula noong 1976. Ang Pilipinas ay tinatayang magiging isa sa maliit na grupo ng rehiyon ng Asia Pacific na may $1 trillion na ekonomiya. Sasali ang Pilipinas sa Japan, China, India, South Korea, Australia, Taiwan at Indonesia sa grupong ito ng pinakamalaking ekonomiya sa Asia Pacific. Sa kabila nito, marami pang pagbabago ang maaari nating masaksihan sa halos isang dekadang paglalakbay patungo sa taong ito. Ang tanging layunin lamang ng bawat Pilipino ay ang magkaroon ng masaganang buhay at maunlad na komunidad. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ng video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.